Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik pong muli para po kumentuhan po kayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo. Umpisahan po natin mga tambay. Ito pong barko raw po ng China o China ay nakita raw po ito dito po sa MacArthur, Leyte mga kabayan. Alam naman po natin ang Leyte. Kilala po yan, lalong-lalo po yung tinatawag na tambaluslos ng Vice President. At ito daw po ay nangunguha. Nangunguha daw po ito ng black sand. Alam naman po natin ang black sand ay marami pong gamit yan at malaking pera po yan umano mga kabayan. At ito po, maraming salamat din po dito po kay kabayan, kay Jocelyn Alagaw. Minessage po yan ni kabayan Jocelyn Alagaw. Salamat po. Ito po ngayon ang nasa social media at pinag-uusapan po mga tambay. Doon daw po sa MacArthur, Leyte ay may nangunguha raw po mga kabayan ng black sand. Mga kababayan, ang barko ng China ay nahandun daw po. Ang tanong, sino kaya ang nagpapasok? Sino kayang politiko ang padrino nito? At ito po ba'y pinagkakakitaan nila dahil ito po ay pera po ito mga kabayan. Pera. Hindi kaya? Panoorin po natin at komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong Si Clinton first. Clinton. Guys, amo na ini ang barko na ira pasakaon ha San Pedro ngan patabukon ha kalsada. Guys, amo na ini ang barko na ira pasakaon ha San Pedro ngan patabukon ha kalsada. Yan po mga kabayan, ang barko daw po ng China. Nakita po dyan sa MacArthur, Leyte. Ayon po sa ating kababayan, dyan po sa Leyte. At yan daw po ay kumukuha ng black sand, mga kabayan. Unbelievable. Hindi po ba yan po ay pinatigil po yan noong panahon ni dating Pangulong Duterte? Nilimitahan lang po yan yung mga minerals, mga yaman po sa ating bansa. Di ba? Pati nga mining. Yung mga mining, di ba? Kinontrol po ni dating Pangulong Duterte yan kasi pinagkakakitaan po kasi yan ng mayayamang mga oligarkiya umano sa ating bansa. Diyan po sila nagyayamanan sa mga natural minerals po natin, sa mga minerals na kapakipakinabang po sa ating bansa. Hindi po ba? Katulad po niyang black sand. Napaka-importante po yan, yung black sand. Kung totoo po yan, yung in-upload po ng ating kababayan. Kung totoo po yan na nagmimina po at kumukuha po ng mga black sand dyan po sa MacArthur, Leyte. Ito pong barko ng China, mga kababayan. Pero galit na galit po sila sa China. Diyan ka magtataka mga kababayan. Itong gobyerno natin ngayon, galit na galit sa China. Galit na galit. Pero mukhang nagbebenta ng black sand sa China. Hindi kaya, pero galit sa China. Unbelievable. At dahil dyan pa sa Leyte. Leyte. Napakatindi naman.
At alam naman po natin, ito po si Tambaluslos ay sinabi rin po ng Vice President na hawak nila ang minings sa ating bansa. Hawak daw po ng grupo nila Tambaluslos umano ang minings ayon po sa Vice President. Hindi po ba, mga kababayan, napakagahaman po yata nila sa pera talaga. Hindi kaya? Kasi nung panahon po ni Pinoy, diyan po sa Zambales, bundok naman po ang binenta yata para maging panambak doon sa ginawa ng China o China sa mga artificial island na ginawa po ng China nung panahon po ni Pinoy. Hindi po ba natuklasan yun nung panahon ni dating Pangulong Duterte na dyan po sa Zambales ang mga bundok ay napapatag at ibinebenta rin yata sa China o sa China. Ngayon naman po, kung may katotohanan po itong lumalabas na ito at in-upload ng ating kababayan dyan po sa MacArthur, dyan po sa Leyte, na nakadaong ang barko ng China at kumukuha ng black sand, mga kababayan, another pera na naman po yan. Hindi kaya? Dahil po ang black sand ay, ito pong mineral ng black sand ay napakarami pong gamit ito. Hindi po ba? Ginagamit din po ito sa sinasabi pong titanium, zircon, tronium, gold, platinum, steel, ceramic, sa paint, sa electronics, mga kababayan, at napakarami pang gamit nito. At mayroon pang gamit ito sa mga, yun nga, yung bakal. Ginagamit ito sa paggawa ng iron, yung bakal nga. Tapos sa landscaping, sa mga dekorasyon, ay gamit din po ito. At ginagamit dito sa mga aquarium. At napakarami pong gamit. Pati po sa dekorasyon ng bahay, ay pwede pong gamitin yan pong black sand, mga kabayan. Kaya po yan po ay, hindi po yan libre. Yan po ay binibili. Kung yan po ay may katotohanan, mga kabayan, yan kumakalat pong yan, malaking pera po yata yan na magmina ka. Magmina ka ng black sand. Lalong-lalo po dyan sa MacArthur, sa Leyte. At alam naman po natin kung sino po ang mga malalaking politiko dyan pagdating sa Leyte. Hindi po ba? Sino kaya mag-iimbestiga rito, mga kabayan? Sa panahon po ng ating gobyerno ngayon, mula nung bumalik po ang pamilya Marcos, Romualdez, sa kapangyarihan katulad po niyan, may kasama pang Araneta, ang issue po nila sa ating bansa na mahigit 3 taon, mag-4 na taon na, ay puro pera, korupsyon, pamumulitika. Napakagahaman po yata talaga nila umano sa pera. Kinontrol na po nila lahat ang pagkakakitaan yata sa ating bansa. Pati yata ang black sand, mga bayan, hindi lang po ginto ang kinokontrol nila. Halos lahat na po ng mga minerals, yaman ng ating bansa, kinokontrol nila. Bagkus, ibinabaon pa tayo sa utang. Pero lahat halos ng mga yaman na pakikinabangan sa ating bansa, mukha yatang sisimutin nila. Dahil po doon sa sinasabi ng Vice President na napakagahaman. Nung makabalik daw po sa kapangyarihan ng ang mga pamilya na ito, ano sabi ng Vice President? Grabe daw po kagahaman. Greedy. Swapang. Lalong-lalo sa kapangyarihan. At may bonus pa raw na pulburon at coke. Sinabi po yan ng Vice President. At siya rin po ang nagsabi na napakatakaw nila. Dahil nga po, pati po lahat halos na napakalalaki. Katulad po ng mga mining, yung mga ginto na yan. Yung mga bakal natin dyan. Baka nga pati mga natural gas ay kasama rin yata sila dyan. Dahil napakayaman po ng bansa natin. Sa totoo lang po, napakarami pong minerals, napakarami pong pwede pong pagkakitaan ng ating bansa. Kaya nga lang po, hindi po sa bansa na pupunta, sa mga bulsa lang po ng mga ganid, swapang, sugapa sa pera ng mga politiko, mga kababayan. Hindi po
na pupunta sa taong bayan. Ilan-ilan lang po. Kaya nga po nakita po natin ang mga ugali at style ng mga politiko sa panahon ngayon. Hindi na po sila lingkod bayan umano. Lingkod bulsa na po sila para po sa mga sapang sariling interes. Saan ka ba naman nakakita na mga politiko ay makabayan? Meron po bang makabayan na mga politiko? Excuse me po. Na napakaraming ari-arian na nabili sa ibang bansa. At pagka nagkagipitan na at natuklasan na ang ginawa nilang mga katarantaduhan at kawalangian pag nanakaw, lumalayas na po ng bansa. Tumatakbo na po. Pero mga politiko yan. Yan po yung mga sinasabing makabayan. Dahil nga politiko. Nakita niyo po mga ugali ng mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Papasok lang po sa politika para po magnakaw ang karamihan dyan. Pagka po marami nang ninakaw, ay dinadala naman po nila sa ibang bansa at bumibili pa ng tinatawag ng Vice President. Ano po? Golden Visa para po lahat ng ninakaw nila ay madala nila sa ibang bansa dahil meron silang Golden Visa. Hindi po ba mga kababayan? Ganyan po kawawalang hiya ang mga tao na ito. At kung may katotohanan po ito mga kababayan, sino po ang makikinabang niyang black sand na kinukuha po riyan sa MacArthur, mga kabayan, dyan po sa Leyte. Dyan po sa MacArthur, dyan po sa Leyte. Sino po ang makikinabang kung yan po ay binibili ng China? At ang tanong pa, legal po ba yan transaksyon na yan? Legal po ba yan, mga kabayan? O under the table lang po yan? Para may politikong makinabang. Nagtatanong lang po si Kamanong. Dahil po sa panahon po natin ngayon, nung makabalik po ang binagawang Pilipinas, ay matindi na po ang issue ng pera. Napakahirap pong pagkatiwalaan pagdating sa pera nung makabalik po at naglilingkod sila. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, maraming salamat po sa ating kababayan diyan po sa Leyte, diyan po sa MacArthur sa Leyte na ini-expose po ninyo ang mga nangyayari po diyan at kahina-hinala na ginagawa po ng inyong mga politiko diyan po sa lugar ninyo. Mabuhay kayo at siyempre, mag-iingat kayo. Mahirap na. Dahil ngayon ang mga politiko ay madali nang gumawa. Madali na silang gumawa ng problema na ibibigay sa inyo at sa atin. Ganyan na po kawawalang hiya ngayon ang mga politiko. Hindi naman lahat. Malaking porsyento lang po, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, kay Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong, si Eric Hershaw ng siyempre nabanggit na po natin ng Canada, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. At siyempre po maraming salamat po kay Jocelyn Alagao dito po sa message niya. Dito po yung message niya po para daw po tingnan natin at silipin natin yung black sand dyan po sa Leyte. Thank you sa inyo kababayan. Mabuhay po kayo. At ingat po tayo mga kababayan. At God bless po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At tiis-tiis lang po tayo. Paalam.